Magandang araw po sa lahat. Welcome to my YouTube channel, Dexter Works. For today's video, ang gagawin po natin ngayon ay mag-CVT cleaning po tayo at saka i-check din natin itong kanyang CVT. Dito yung panggilid. Titingnan natin kung ano yung mga pwede nang palitan. Tara, intro, pasok! And this is our verse for today, Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Amen po mga kaworks, purihin po ang Panginoon. To God be the glory. At bago tayo magsimula, huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe sa YouTube channel natin na Dexter Works. At saka paki-follow na rin yung Facebook page ko, Dexter Works pa rin. At maraming salamat po sa inyong suporta sa aking YouTube channel. Ngayon balik tayo sa ginagawa natin, ayusin natin ito. Pagdating dito ng customer, itong may-ari itong motor, ay sinabi niya na kaagad sa akin na magpa-CVT cleaning daw siya. Kaya ngayon kailangan nating tanggalin itong panggilid. Ayan, natanggal ko na lahat itong tornilyo niya dito sa kanyang CVT cover. Ngayon tatanggalin ko na itong cover niya dito sa kanyang CVT. Ito yung dalawang mahabang bolt kasi meron itong dalawang mahabang tornilyo dito sa kanyang cover. At ito na, natanggal ko na yung kanyang cover. Lilinisin natin ito mamaya. At kasi ang sabi ng customer kanina masyado daw vibrate at saka maingay itong kanyang CVT dito sa kanyang panggilid. Kaya kailangan nating tanggalin ito lahat. Unahin natin yung bell. Ayan, natanggal ko na itong clutch bell niya. Sunod natin tatanggalin itong kanyang pulley seat. At titingnan natin dito sa loob. At saka i-check natin yung kanyang flywheel. Magsusot lang muna ako ng gloves, mga kaworks. Ayan. Kasi medyo mainit pa yung kanyang mga parts dito. Kasi galing pa ito sa biyahe, medyo malayo pa yung biniyahe ng customer para makapunta lang dito sa shop para mapaayos na sa atin itong kanyang motor. At dito mga kaworks, natanggal ko na itong kanyang torque drive at meron pa itong stick bearing dito. At mamaya meron tayong gagawin dyan. Tanggalin ko lang itong kanyang pulley seat para makita natin itong, may check natin itong kanyang plywood. Ito na mga kaworks yung kanyang plywood. Medyo magkaiba na yung kanyang kulay mga kaworks at saka marumi na rin. Kaya kailangan nating i-check ito at tingnan natin itong kanyang plywood. At meron na pala itong kanto mga kaworks, nanganto na pala itong kanyang plywood. Ayan, lumalapad na. Meron na ang portion na malapad na siya. At saka itong kanyang slide piece dito sa kanyang backplate, ayan, maluwag na. Kaya maingay kapag umaandar. Ang tunog po ng ingay niya kapag maluwag yung slide piece ay tok-tok, lagutok siya kapag naka-idle. Ibig sabihin yan, palitin na yung inyong mga slide piece kasi maluwag na. Kaya ang gagawin natin dyan ay papalitan natin yan ng bago. At ngayon habang bumibili ng bagong slide piece at saka plywood yung customer, lilinisin natin itong kanyang CVT dito sa loob. Gamitan natin to ng CVT cleaner, ayan, at saka brush at saka hanginan na rin natin. At ayan, okay na mga kaworks, malinis na. Ayan o, buka natin, ayan, napakalinis na niya. At saka natuyo na siya. Yan ang maganda dito kapag gumagamit tayo ng CVT cleaner kasi madali lang siyang natuyo. At saka ang resulta ay napakalinis niya kasi yung medyo dumikit at matigas na dumi, yung mga kulay itim ay kaya niyang tanggalin. Kaya mas maganda talaga na gamitan natin ng CVT cleaner. At ngayon punasan ko muna itong waskan at saka lilinisin natin itong kanyang mga CVT parts, itong kanyang pulley set at saka backplate. Ito na mga kaworks yung pulley niya, napakalinis na.
At sunod natin itong clutch bill. Maganda itong clutch bill niya kasi anti-dragging po ito. Malalaman natin kung anti-dragging kapag meron siyang mga parang kanal at guhit. At ito po yung movable spacer na dito sa kanyang pulley. Ayan, malinis na. At malinis na rin itong kanyang bevel. At sunod natin itong kanyang mga tornilyo dito, yung nut na 19mm at saka 22mm. At itong torque drive assembly, lilinisin natin mga kawak kasi mamaya meron tayong gagawin dito sa kanyang stick bearing. Tapos na rin itong kanyang CVT cover, nalinis na rin. Ngayon ito yung bagong flyball niya dito na pang Honda Click 125. NCY po yung brand dito at saka 12 grams po ito. At dito meron itong palatandaan sa paglagay natin ng flyball. Gagawin natin dito ay itong parang nakalubog ay dito siya banda nakaharap sa bandang kaliwa. At yung parang bronze niya na halos pantay lang sa kanyang plastic, dito siya nakaharap sa bandang kanan. Ayan, dito siya banda mga kauso. At kailangan pareho siya lahat ng posisyon itong kanyang ating flyball. Ayan, yung may parang bronze na nakalubog dapat nakaharap siya sa bandang kaliwa, at ang bronze na halos pantay lang sa kanyang plastic dapat nakaharap sa bandang kanan. Basta dapat pareho lang sila ng posisyon, yung forma sa paglagay ninyo ng flyball. At ngayon ito na yung sinasabi ko kanina na gagawin natin dito sa kanyang stick bearing. Lagyan natin ng konting grasa. At meron pang isang bearing ito sa loob, dito sa likuran ng kanyang clutch shoe, ito sa ilalim. Kailangan nating lagyan ng grasa itong kanyang shafting para lagyan rin ng grasa dito sa loob. Dito siya mga kawaso, ito sa ilalim dito meron ito bearing dito sa loob. At pag may pasok natin, mapapasokan siya ng grasa kasi nilagyan natin ng grasa yung kanyang shafting. Ayan. At dito sa kanyang bevel dapat napabasa natin yung Honda at saka yung mga numero para malaman natin yung kung saan nakaharap itong bevel, yung tamang posisyon niya o yung marking niya. Kasi wala po itong marking na arrow na nakalagay dito sa kanyang bevel na nagtuturo patungo sa paharap tulad ng ibang mga scooter. At ngayon sa pagkabit ng bevel mga kaworks at saka dito sa kanyang pulley seat, meron akong kunting tips sa inyo. Ito pinaka-importante tips na gagawin ko ay ito na mga kaworks. Nilagyan ko siya ng tali para hindi siya gumalaw yung kanyang torque drive dito sa kanyang likuran, para hindi siya bumalik pataas, para hindi tayo mahirapan sa pagkabit ng kanyang pulley seat at saka ng kanyang nut o tornilyo. At dito mga kaworks sa kanyang clutch bill, ito yung sinasabi ko kanina na parang mga guhit. Saka dito sa kanyang clutch shoe meron din itong mga guhit. Ibig sabihin anti-dragging po itong clutch shoe at saka clutch bill. At ito yung slide bit na bagong bili ng customer. Kakabit na natin ito sa kanyang back plate. At ito na mga kaworks, tapos ko nang naikabit itong tatlong slide piece dito sa kanyang back plate. Tatakpan na natin itong kanyang flyball at tapos kakabit na natin ito lahat, itong pulley seat. At hindi tayo nahirapan sa paglagay ng washer at saka nut dito sa kanyang pulley kasi nilagyan natin ng tali itong kanyang belt. Hindi niya maitutulak yung pulley seat or pulley palabas kasi tinali natin yung belt mga kaworks. Ayan, mahigpit na lahat yung mga tornilyo at saka yung mga nut.
Ngayon tanggalin ko nang muna tong tali na nilagay natin dito sa kanyang bevel. At yan, tingnan nyo nang mabuti kapag natanggal na yung tali, kusa siyang bubuka. At saka itutulak niya itong pulley. Ngayon subukan natin paandarin. Ayan, napaka smooth at saka napaka swabe ng ikot ng kanyang pulley at saka itong clutch bell. At hindi na siya ganun kaingay at nawala na yung vibration niya o parang nanginginig yung motor niya kapag umaandar. At ngayon ibabalik ko na itong kanyang CVT cover. Okay na, mahigpit na lahat itong tornilyo niya dito at na double check ko na rin yung mga tornilyo. Pantay na lahat yung higpit. Ang gusto ng customer ay road test niya raw itong motor niya. Paparoad test lang muna natin to sa kanya mga kaworks. Okay na to mga kaworks kasi bago na yung kanyang flyball. At okay na mga kaworks, nakabalik na yung customer, galing siya ng road test. Okay na yung kanyang motor, nawala na yung kanyang vibration at saka yung ingay.